Hello guys! Welcome to my channels, Anis TV. May isi-share ako sa inyo na konting kaalaman na natutunan ko dito sa Saudi Arabia. Ayan. So sa mga hindi marunong dyan magplansa ng tube or sa mga nahihirapan dyan, may bibigay ako sa inyo na tips para madali lang nagpagplansa sa tube. Lalo na kung ang gamit mo ay yung natural lang ng plansa. No? Kasi yung iba, ang ginagamit talaga is yung patayo, yung usok-usok lang, nalalagyan mo lang ng tubig, tapos pinapausukan. So, madali lang din yun kasi dati, yun din ang ginagamit ko sa abaya doon when I was work in sa Qatar. Nung nasa Qatar ako, yun ang gamit ko. Pero, pwede naman sa tube yun. Madali lang naman yun kasi nakahangir lang, igaganon mo lang. So, ito, pag ganito kasi, ewan ko lang sa iba ha, kasi, pag ganito, lalo na sa mga first time na mag-ano ng tube, is mahirap talaga dito. Kahit ako, unang plansa ko lang dito, nahirapan din ako kasi every time na ginaganon ko yung plansa, lalong nagugusot. So, hinanapan ko siya ng paraan kung paano siya plansahin na hindi gumugusot. So, noong ang ginawa ko is, kasi may usok din naman kasi ito eh. Nilalagyan din dito ng tubig dito. Yan, so, may open siya, ayan, lagyan ng tubig. So, ayun, nakita niyo naman siguro na umusok yan. Every time na ginaganon ko siya. So, ang paraan pala, pag nagpaplansa ka ng tube, para hindi siya nagugusot is alanganin, hindi dinidiin. Yung parang mo lang, gaganon mo lang, hindi siya ididiin. Kasi pag dididiin mo pala, lalo siyang gumugusot. So, napakabilis pala. Noong unang plansa ko dito, ang tagal kong tinatawag pa nila ako sa baba kasi matagal ako maglansa. Paano kasi nahirapan ako sa tube. Pero ngayon alam ko na yung pala ang magandang paraan, no? Hindi natin parang alanganin siya ba? Kasi may din kasi ito, may usok. May usok na gali dito. So, pag ganun mo lang, so, plain na plain talaga siya at hindi pa siya pabalik-balik. Ayun, so, ganun talaga ang dapat gawin sa tube. Kung ikaw ay nahihirapan, ganun ang gawin mo. Ayan, so, maisishare ako ng konti dito guys, no? So, konting experience ko din dito sa no? Dati kasi ako, nung nagpa-processing pa ako, hatlo ko na dito punta sa Middle East, dito na in Saudi Arabia na. Kinakabahan ako. Nung nasa Manila pa ako, kinakabahan, natatakot na about sa pagluluto. Kasi kahit pabalik-balik pa ako ng abroad guys, hindi talaga ako nagluluto. Hindi ako pinapaluto ng amo. Kahit nung nasa Jordan ako, nasa Qatar ako, hindi ako nagluluto. Naka-experience man ako sa Jordan before, pero dalawa kami ng amo ko noon. So, ngayon, dito na sa dito na sa Saudi Arabia, pinapaluto ako. Dati, noong nasa Manila pa ako, sabi ko, what ipalutuan ako ng amo ko, hindi ko alam. So, hindi yun talaga mawala sa isip ko, yung abot sa luto-luto. Kasi, so sa first time mo lang pala yun, kakabahan ka talaga. Lahat naman talaga ng mga first timer, kinakabahan. Ako, hindi ako first timer kasi pangatlo ko na dito, pero kumbaga first time ko magluto na. So, which is naman dito kasi simple lang naman yung luto dito, parang lutong bahay lang ba, pero naman nung pinapaluto ako ng ng amo ko dito, kaming dalawa pa, so pa siya, hindi pa siya marunong mag-English, buti meron akong nagigits, may alam din akong Arabic, nakakaintindihan kami kahit papaano. So every time na nagluluto kami guys, tinatanong ko kung anong pangalan ng niluluto namin. So, pag nagluluto kami, tinatandaan ko kung ano yung naghiwa-hiwa ako, tinatandaan ko, minumorize ko sa sarili ko, sa isip ko, hanggang sa, mabilis lang ako matuto kasi isang turo lang natutunan ko na. Dati, yung sinasabi ni Deba, mga shawarma, mga kabsa, mga simpleng luto naman yan dito. So, noong matuto na ako guys, so ang ginagawa, iniiwanan nila, sasabihin nila sa akin yung pangalan ng lutuin ko, mamaya magluto ka ng sasabihin niya. So, alam ko na, pangalan lang sasabihin niya, alam ko na kung ingredients. So, parang hindi na nakakatakot, nawala na yung kaba ko kasi, kumbaga, natuto na ako magluto. So, sa una lang kakakabahan. So, sa mga dyan, sa mga hindi pa marunong dyan magluto, huwag kayong matakot at huwag kayong mahiya magtanong.
Kasi natural lang naman na pag may hindi tayo alam, magtatanong tayo para matutunan at malaman natin kung ano yung gagawin. Huwag tayong tatahimik kasi pag tatahimik tayo, hindi yun nakakatulong, di ba? Wala naman masama sa pagtatanong pag abot sa trabaho mo na hindi mo alam kaysa magtrabaho ka na mamaya magkamali ka pa, tapos sasabihin sila, ba't hindi mo sinabi sa akin? So, sa mga katulad ko dyan, magtanong kayo pag mayroong hindi kayo alam. Huwag tayong mahiya magtanong sa mga amo natin para may matutunan pa tayo. Nakakatuwa, no? Kasi pag marami kang natutunan, lalo na sa akin, noong matutunan ako magluto, sabi ko sa sarili ko, parang sarap-sarap na magluto lagi. Kasi alam na alam ko na yung gagawin. Dati, sinusulat ko sa cellphone ko. Noong na-memorize ko na, wala na. Wala na, alam ko na, hindi ko na kailangan tingnan ng cellphone, magluluto na lang ako diretso. Nakakatuwa kasi kung sa Pinas pag nagluluto tumitikim. Ako dito nagluluto ako walang tikim-tikim pero sakto ang lasa. Oo, sakto ang lasa. Tapos nakakatuwa, kasi ang sarap sa pakiramdam kasi na-appreciate ng amo ko yung luto ko na masarap daw ako magluto. Sabi ko, ay thank you. Sabi ko, thank you kasi nagustuhan nila yung luto ko. So, parang pinag-uusapan ba nila na nasarapan daw sila sa luto ko, marunong daw ako magluto. Isang bisis ako pinagluto ng karne na yung laham. Nagustuhan agad ng amo ko, masarap daw ako magluto. So, hindi rin dati naglablabs pa. Ngayon, hindi na. Hinahayaan na nila, walang kamay ko lang. Okay na yun sa kanila. Siguro, nakita nila na hindi naman ako marunong magtrabaho ng ganun. So, yun guys, ang isi-share ko sa inyo. Yung natutunan ko habang tumatagal dito kung paano pala magplansa ng tube para hindi mag-usal. At saka yung mga na-experience ko dito na So, ganun pala kasimple yun. So, thank you guys. Sana sa mga bago dyan, sana nakatulong yung mga shinare ko sa inyo kahit simple lang. So, thank you. Maraming salamat sa panunod.